Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po muli sa Pananambahang Pilipino ng Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood sa YouTube, sa Facebook, at nakikinig sa 702 DZAS. Good afternoon po sa inyong lahat. Mga kapatid, sabay-sabay po nating babasahin ang salita ng Diyos. Kung meron po kayong mga Biblia sa inyong tabi, buksan po ninyo sa Matthew chapter 6. Babasahin po natin magmula verse 25 hanggang 34. Matthew chapter 6, verse 25 hanggang 34. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang banal na salita sa ating mga puso't isipan sa hapong ito. Nagpapatuloy tayo mga kapatid sa ating Clear the Air Sermon Series. Ito na po ang huling paksa natin para sa buwang ito. At ang aming dalangin po ay nakatulong kami na bigyang linaw ang mga katanungan at isyung ito sa inyong mga isipan na nagmumula naman ang aming mga alituntunin sa salita ng Diyos. Ang ating pong pag-uusapan ngayong hapong ito ay paano ba pagtagumpayan ang pagkabalisa sa bagong normal. So Matthew 6 po, 25 to 34 ang ating pong aaralin. Ang halos 2 taon ng coronavirus pandemic, I think sa March 16 o 17, 2 years anniversary na po ng pandemyang ito, ng lockdown na ito. Halos 2 taon na ang pandemyang ito at ito ay nagdala sa ating lipunan ng malawakang pagkabalisa tungkol sa darating na bagong normal. Ano ba ang magiging normal pagka natapos na ang pandemyang ito? Actually, hindi pa natin alam kung matatapos na o hindi at yan ang isang source ng pagkabalisa ng marami. Bagsak na ang ating ekonomiya dahil sa pagtigil ng mga kalakalan at pagawaan. Noong pong height ng pandemya, bumagsak po ng 16% ang ating gross domestic product. Yung full year na gross domestic product decline ay naging mga 9 to 11% po, no, dahil sa hirap na dinanas nating bilang isang bansa sa gitna ng pandemyang ito. Dahil po roon sa contraction ng ating ekonomiya, maraming nawalan ng trabaho at nawalan ng hanap buhay. So marami po sa atin ang nababalisa, nag-aalala.
Ano ang panggagalingan ng aking hanap buhay? Nawala na yung aking trabaho, nagsara na yung kumpanyang aking pinagtatrabahuhan. Yung aking maliit na negosyo ay natupok na dahil wala namang taong lumalabas, walang taong namimili, at yung mga taong nakakalabas, walang pera para sila ay makapamili. Napakalaki pong suliranin ang ating hinaharap. Marami nang nagsarang maliliit na negosyo at nawalan ng kanilang inipong puhunan. So mahirap po bumawi dahil po inipon po yung puhunan na yon, matagal na inipon, pagkatapos ay ginamit sa negosyo at nagsara ang negosyo. Marami pong ganyan ngayon. At marami sa inyo na mga miyembro ng GCF, ng mga worshippers sa GCF, ang nakararanas ng ganitong suliranin. Patuloy pa rin ang banta ng coronavirus sa kalusugan ng ating buong bayan, ng buong mundo. Sa pag-andar muli ng ekonomiya, sa pagbabalik ng mga trabaho at muling pagbukas ng mga negosyo, hindi tayo nakatitiyak kung magkakaroon ba ulit ng surge. Katulad nga po nung latter part of the year last year. Nakita natin na bumaba na ang infections, halos nawala na sa Metro Manila. Nagluwag na ang lahat ng hospital, wala na pong ina-admit na COVID patients. So tuwan-tuwa po tayo. Kaya naman po nagbalik ang ating activities na normal. So kahit tayo sa church, nagbalik na po ang in-person worship. Kahit po yung 3 p.m. na Filipino service, nag-worship na po tayo na in-person. Nakakatuwa nga po. Kaya lang, dahil din po siguro sa balik na ganon, ay nagkaroon ulit ng maraming infection kasi nagkaroon ng ibang variant, yung Omicron variant, nag-umpisa sa South Africa, at dahil maluwag na pong nakababiyahe ang mga tao sa buong daigdig, ay nakarating din naman sa atin yung variant na yon. At dahil nga po nakakahawa siyang lubha, ay kumalat ng mabilis. So parang sa isang kisap mata, no? Yung ating infections po ay umabot muli sa 30, 39,000, 40,000. At naging record high na po ang mga infections. Pasalamat na lang po tayo sa Diyos na hindi ganoong kalala yung mga nadapuan ng Omicron virus. Sabi nila, ay nako, ending na yan ng pandemya. Ay nako, siguro mahinang-mahina na yung virus. Hindi po natin natitiyak yon. Kaya wala nga pong katiyakan. Kaya marami ang nababalisa sa kinabukasang hinaharap ng buong mundo. Dahil hindi pa nangyayari ang ganitong krisis sa kasaysayan ng Pilipinas at sa kasaysayan ng buong mundo. Ang katapat po nito ay yung early 1900s na pandemya ng Spanish flu, no? At marami ding taon nang nagdaan bago yun nawala sa kalagitnaan ng lipunan. Ngayon, ang tanong, paano ba natin mapagtatagumpayan yung balisa, yung anxiety, yung worry, yung pag-aalala na dinadala ng pagpapatuloy ng krisis na ito? Hindi natin alam kung meron nga tayong post-pandemic period dahil hindi natin alam kung matatapos yung pandemya. Ngayon makikita natin, may kasagutan ang ating Panginoon sa tanong na ito, sa dakilang sermon ng ating Panginoong Hesus na na-record sa kabundukan ng Galilea. Makikita po natin sa Matthew chapter 5, 6, and 7. At sa Matthew 6 ay nangusap siyang malinaw tungkol sa ating mga pag-aagam-agam at pag-alala. Sa kabanatang ito, tinuturo niya ang dapat nating sundin, yung kautusan na mahalin natin ang Diyos ng ating buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa at buong lakas. At ang pagmamahal natin sa Diyos ay dapat nakikita sa ating pagbibigay sa mahirap, pananalangin, pananambahan, sa ating pag-aayuno, at sa ating paghawak ng ating mga ari-arian. So tinuturo niya dito na dapat nating ihain ang lahat ng ating katapatan, pagmamahal, ambisyon, at mga ari-arian sa Kanya, na may buong pagtitiwala at pagsuko ng lahat sa ating Panginoon. Dahil siya
ay mabuti at tapat. Yun po ang kanyang sinasabi. Ito ang mahalagang pundasyon ng kasagutan niya sa ating pagkabalisa sa harap ng suliraning ating hinaharap sa bagong normal na hatid ng pandemyang ito. Alam niyo po ba na sa ating Diyos, walang bago, walang sorpresa, walang nakakagulat sa Kanya. Ang lahat ng ating dinadanas ay Kanyang inordina na magmula pa nung umpisa. Ang bawat araw ng ating buhay ay sinulat na niya sa isang aklat. Psalm 139 po, naalala niyo yung pag-aaral natin sa Psalms. Yan po ang ating natutunan. Hawak po niya ang lahat. Kaya dito po sa ating teksto, meron siyang 3 paghihikayat sa lahat sa atin na nakakaranas ng pagkabalisa dahil sa bagong normal. Una sa lahat, sabi niya, ituon natin ang ating paningin sa katapatan at kasapatan ng ating Ama. Siya ay tapat at sapat. Yun po ang sinasabi niya dito. Sa verses 25 to 30, makikita po natin yon. Ngayon, ito ay sinabi niya pagkatapos niyang idiniklara na hindi tayo maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Sinabi niya po yun sa verse 24, na kung saan sinabi niya, no one can serve 2 masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. Totoo nga naman po yun. Dahil tayo po ay alipin, so you cannot serve God and money. Ang ibig po sabihin nung alipin tayo, katulad ng mga alipin nung panahon na yon, ang mga alipin po ay binili ng kanilang mga masters. At dahil sila po ay binayaran, ang kanilang buong buhay, ang kanilang ambisyon, ang kanilang kalooban, ang lahat ng sa kanila ay nasa ilalim ng kanilang amo. So kung ganun nga po ang alipin, so hindi po posible na kayo ay maglingkod sa dalawang amo. Isang amo lang po. At ang dalawang amo na pinapakita ng Panginoon dito ay ang Panginoong Diyos at ang pera. Hindi daw po tayo pwedeng alipin ng Panginoong Diyos at alipin din ng pera. Kailangan po nating pumili at ang ating pong dapat piliin ay tayo ay magpaalipin sa Diyos at hindi sa ating mga ari-arian. Kaya sabi niya sa verse 25, therefore, dahil ang Diyos ang inyong amo, dahil tayo'y alipin ng Panginoong Diyos. Therefore, sabi niya, I tell you, do not be anxious about your life. What you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food? And the body more than clothing? Sagot po doon, siyempre, yes. Life is more than food and the body more than clothing. Dahil nga nag-iisa lang ang ating sinasamba at sinusunod na Panginoon at dahil nga sa ating buong pagtitiwala sa Kanya, ganun po ang mga alipin nun. Nagtitiwala po sila na sila ay pangangalagaan, pakakainin, dadamtan ng kanilang master. Wala po silang agam-agam sa mga bagay na iyon sapagkat sagot sila ng kanilang master. At dahil nga sa ating buong pagtitiwala sa ating Panginoon, hindi tayo dapat nababalisa tungkol sa ating mga pangangailangan sa buhay na ito. Kahit na yung mga basic katulad ng ating kakanin, ating karamtan, at ang ating kinabukasan. Sabi niya, huwag mabalisa. Ang sagot niya sa problema ng pagkabalisa ay isang utos. Sabi niya, huwag mabalisa. So napakasimple ng ating Panginoon. Kayo ba'y nagwo-worry? Kayo ba'y anxious? Kayo ba'y nag-aalala? Ang utos niya, ang kanyang paghihikayat sa atin, ito lang ang sikreto dyan, ito lang ang sagot dyan, huwag mabalisa. Huwag mag-worry. Huwag maging anxious. Huwag mag-alala. Paulit-ulit niyang iniutos yan dito sa mga talatang sumusunod. No, sabi niya sa verse 25, do not be anxious.
Sa original na language, stop worrying. Kayo ay nagwo-worry ngayon. Tigil na. Hinto na. Sabi niya sa verse 31, do not be anxious. Or dun sa tense na ginamit sa original na language, don't start worrying. So sabi niya, kung kayo nag-worry, stop. Kung iniisip niyo mag-worry, don't start worrying. Verse 31. So verse 34, sabi niya, therefore, do not be anxious. Or don't even think about worrying. So kung kayo ay nag-worry, stop. Kung iniisip niyo mag-worry, don't start. Kung iniisip niyo isipin na mag-worry, don't even think about worrying. So napaka-komprehensibo nung utos ng ating Panginoon, di ba? Ano ang sagot sa worry? Don't worry. Napakasimple po. Madalas tayo ay nababalisa tungkol sa ating temporal at pisikal na pangangailangan. Ang ating kakanin at ang ating karamtan, ang ating susuotin. Kaya ang hamon na tanong dito ng Panginoon, is not life more than food? Ang sagot nga yes, Lord. Life is more than food. Hindi ako dapat mag-alala. Kung Kanya nang ibinigay, ito na lang ang isipin niyo mga kapatid, kung Kanya nang ibinigay sa atin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan para sa susunod na buhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Hesukristo. Kung ibinigay na niya ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa atin, pwede nating asahan na ibibigay rin niya ang lahat ng pangangailangan natin sa buhay na ito. Kung Kanya nang tiniyak ang buhay natin sa susunod, kaya din niyang tiyakin ang lahat ng kailangan natin sa buhay na ito. Sabi sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Hindi po logical. Kung Siya ay namatay para sa ating walang hanggan, bakit naman Niya hindi ibibigay ang kailangan natin dito sa buhay na ito? Yun po ang sinasabi ng Panginoon. Ito ang unang dahilan kung bakit hindi tayo dapat mabalisa ang kabutihan at katapatan ng ating Ama na nasa langit. Tatlong ilustrasyon ang Kanyang ipinakita dito. Sabi Niya, Siya ang magbibigay ng ating kakainin. Verse 26. Look at the birds of the air. They neither sow nor reap, nor gather into barns. Siyempre, hindi po ginagawa ng ibon yon. And yet, your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Siyempre, ang sagot po, yes, I am of more value than birds. No? Ang kalangitan sa Israel ay madalas maraming lumilipad na mga ibon. At hindi malayong isipin mga kapatid, nung sinasabi niya yung mga salitang ito, tinuturo niya yung mga ibon sa himpapawid na lumilipad siguro. At the same time lumilipad. Nung kanyang sinasabi itong illustration na to, sabi niya, the birds of the air, siguro may lumilipad ng mga ibon. Pwede niya pong iutos sa mga ibon yon, di ba? No? Pero ang malinaw po ang ilustrasyon. Sabi niya, they neither sow nor reap nor gather into barns. Ngayon, sabi ng iba, so dapat pala maghintay lang ako, bibigyan ako ng pagkain ng Panginoon. Hindi sinasabi dito na hindi na tayo dapat magtrabaho at magsumikap sa paghahanap buhay, sapagkat yung mga ibon naman, yung mga ibon na lumilipad, hindi naghihintay na nakangangalang sila para pakainin ng Diyos. Hindi po. Sila po'y lumilipad, sila po'y naghahanap, masipag sila sa paghahanap ng makakain para makakain nila at kanilang mga alaga. Ganyan din naman ang inaasahan ng Diyos sa atin, na tayo'y kumilos at magsumikap, magbanat ng buto at sipag upang tayo ay mabiyayaan niya sa pamamagitan ng ating mga trabaho at negosyo. Kung tayo po ay hahanap ng trabaho, sasalubungin po ng Panginoon ang ating paghahanap. Kung tayo po ay mag-uumpisa ng negosyo at ito po iaalay natin sa Kanya para sa Kanyang kalwalhatian, sasalubungin niya po ang ating sipag sa ating pagnenegosyo. Yung pong pagtatrabaho para sa ating kailangan ay nasa Biblia. Isa na lang sa 2 Thessalonians 3:10. For even when we were with you, we would give you this command, if anyone is not willing to work,
let him not eat. No? So kung kayo'y matakaw, kailangan kayo'y masipag. Ang sinasabi ng Panginoon dito ay ito, kung ang mga ibon na walang kakayanan na maghanap buhay, they neither sow nor reap, no? Katulad natin, ay hindi nagwo-worry tungkol sa kanilang kakainin, lalo naman dapat hindi tayo mag-alala. Dahil meron po tayong kakayanan na binigay ng Diyos sa atin. Kung ang mga ibon na hindi kasing halaga ng tao sa mata ng Diyos, na kanyang inaalagaan niya yung mga ibon, lalo naman siguro tayo na napakahalaga sa kanyang mga mata. Nung kanya pong ginawa ang lahat ng bagay, nung sinabi niya na nagawa na niya yung mga birds of the air, no? Sabi niya, it is good. Pero pagkatapos niyang nilikha ang tao, sabi niya, it is very good. Tayo po ang pinnacle ng kanyang creation. Napakahalaga po natin sa kanyang mata. Kaya sabi niya sa Matthew 10 verses 29 to 31 ay ganito, are not 2 sparrows sold for a penny? And not one of them will fall to the ground apart from your Father. His eye is on the sparrow, di ba? Meron tayong hymn na ganyan. But even the hairs of your head are all numbered. Hindi niya sinasabi dito na alam niya ang bilang ng ating buhok sa ulo. Ang bawat buhok ay may number sa kanya. Ninamberan niya yung bawat buhok. Ganun po niya tayo kamahal. Fear not, therefore, you are of more value than many sparrows. So mga kapatid, bagaman humihirap ang pagkita ng pera para sa ating mga pangangailangan dahil nga sa pandemyang ito, sapat at tapat ang ating Panginoon na punuin ang ating mga kakulangan. Baka kailangan lang natin magsumikap na humanap ng bagong trabaho kung tayo'y nawalan. Mag-aral ng bagong skills. Kasi ngayon po, ang bagong normal baka hybrid work. Work from office o work from site, tsaka work from home. Baka mamaya yung skills natin ay pang work from site lang. Baka kailangan natin mag-aral kung paano mag-work from home. Baka kailangan natin magpundar ng mga gamit natin upang tayo ay makapag-remote working. Baka kailangan natin humingi ng tulong o ng tips sa ating mga kapatiran. Marami po tayong kapatirang negosyante, mga profesional, na maaaring magbigay sa atin ng mga advice para tayo ay makahanap ng bagong negosyo o bagong trabaho. O di kaya ay mag-umpisa tayo ng negosyo sa ating tahanan. Marami sa atin na nag-umpisa ng mga home-cooked food delivery. Yan po ang bumubuhay sa atin ngayon, no? Hindi po tayo nakalalabas sa mga restaurant, sa mga fast food. So kung minsan ay nag-o-order lang tayo sa ating mga kapatiran, mga kasama natin sa GCF. Nako, marami po sa amin direktoryo. Si ganito, masarap magluto ng adobo. Si ganito, masarap magluto ng chicken. Si ganito, napakasarap ng cookies, no? Si Cindy Yara po yun, no? Masarap ang cookies niya. So, bawal po sa akin yon. Nag-order lang po kami para sa mga bata, no? So, yung mga ganong klaseng home-cooked food delivery, sila po ay nagtawag ng mga negosyante, nag-pivot, umikot, no? Imbis na sila ay nagtatayo ng restaurant, nagtayo sila ng kusina sa bahay nila. Baka kailangan meron kayong ganong gawin. O kaya maghanap ng isang hanap buhay na pwede nyong gawin sa internet. Marami pong oportunidad sa internet. Meron na po ngayon digital executive assistant. Hindi na kailangan pumasok sa opisina ang mga executive assistant. Kahit po sila ay nasa bahay, sila ay nakapaglilingkod. At hindi lang sa isang boss, kasi isang boss lang po ang mapaglilingkuran kapag kayo ay papasok sa opisina. Ngunit ngayon sila ay nakapaglilingkod sa mas maraming boss at kung minsan sa ibang bansa pa at ibang time zone. Mantakin niyo yun, no? Napakalaking oportunidad sa internet. Baka kailangan po magsumikap at maghanap ng mga ganyang oportunidad. Dahil sapat at tapat ang ating Diyos, makakaasa tayo na sasalubungin niya ang ating pagsusumikap ng kanyang paglalaan ng ating pangangailangan. Sapagkat ang ating pagsusumikap ay tanda ng tunay na pananalig sa kanya. Yung naghihintay lang sa bahay na siya ay aambunan ng grasya ng Panginoon, hindi po talagang nananalig na siya
ay paglalaanan ng Diyos ng kanyang pangangailangan. Bakit? Wala siyang ginagawa eh. Dahil ang pananampalataya po ay pananampalatayang kumikilos. No? So maaaring yung iba naghihintay na lang, naku, magdidilihensya na lang ako, hihingi na lang ako kay ganyan, kukuking ganito, maghihintay na lang ako ng ayuda. No? Yung ayuda mentality, yan po ang isang natutunan natin dahil sa pandemyang ito. Hindi lang po yun ang solusyon, mga kapatid. Tayo po ay magsumikap, siya po ay sasalubungin niya tayo sa ating pagsusumikap. Pangalawa, siya ang may hawak hindi lang ng ating kinakain, kundi ng ating kinabukasan. Tingnan niyo yung verse 27. And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? Sa original na wika, ang katagang a single hour ay maaari ding isaling a cubit or 18 inches. Ang salitang span of life ay pwede ring isalin na stature o tangkad. So ang sinasabi nitong talatang ito ay kahit na anong pag-aalala ang gawin ninyo, kahit na magsalubong na ang kilay nyo sa kawo-worry, no? Hindi naman madadagdagan ang ating tangkad o lalo naman ang haba ng ating buhay. Ang haba ng ating buhay dito sa lupa ay labas sa ating kontrol. At ang may hawak lang dito ay ang ating Panginoon. Sa Psalm 39 verses 4 to 5, mababasa po natin, O Lord, make me know my end and what is the measure of my days. Sabi nung salmista. Let me know how fleeting I am. Sandali lang ang aking buhay. Behold, you have made my days a few handbreadths, and my lifetime is as nothing before you. Surely all mankind stands as a mere breath. Yung po ang sabi ng Salmo. Ang sabi ni James, James chapter 4 verse 14, Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist. Isang bula that appears for a little time and then vanishes. Isang usok na sandali lang mag-a-appear tas mawawala. Ganun lang po kahaba ang ating buhay. Ang ating pong buhay ay hindi nating kontrolado. Kahit na anong pag-worry ang gawin nyo, hindi po madadagdagan ang haba ng ating buhay. Kaya ang sinasabi ng Panginoon ay kung wala naman tayong magagawa sa haba ng ating buhay at tayo naman ay nasa kanyang makapangyarihang kamay, dapat ang attitude natin pareho nung kay Pablo, to live is Christ and to die is gain. Wala tayong talo, mga kapatid. Kung tayo mabubuhay, tayo na kay Kristo. Hawak niya tayo. Tayo aalagaan niya. Tayo ang sasalubungin niya ang ating pagsusumikap upang tayo ay mambonan ng kanyang grasya. Mga kapatid, kung tayo man ay pumanaw, at siguro yun ang pinakamasamang mangyayari po sa atin, hindi ba, sa pandemyang ito, na tayo'y mahawa, at naging malubha ang ating sakit, at tayo'y tawagin pa uwi ng ating Panginoon. Kung yun ang pinakamasamang mangyayari sa atin, parang wala tayong talo, mga kapatid. To live is Christ, and to die is gain. Kung ganun po tayo, walang talo, no? Ang ating pong labanan ay tabla panalo, mga kapatid. Di ba? Kung ganun po ang inyong prospect, bakit tayo mag-aalala? Sabi ng Diyos. Ngayon, hindi pa rin malinaw kung ano ang mangyayari sa coronavirus na sanhi ng pandaigdigang pandemya na ito. Ito ba ay mawawalang parang bula? Marami pong mga haka-haka. Siya ba ay magiging parang ordinaryong sipon at trangkaso na lang? Maraming nagsasabi, ganyan ang mangyari dyan. Tiyak na tiyak sila. Yung iba nagsasabing, mag-iingat po tayo. Hindi po natin alam yan. Wala pa po tayong datos. Magtatagal pa ba ang proteksyon ng mga bakuna? So, hindi natin alam. So, baka mamaya kailangan natin ng bakuna taon-taon. Pareho ng flu shot. Ang flu shot po taon-taon ginagawa. So, gaano ba katagal ang proteksyon at gaano ka-komprehensibo ang proteksyon ng mga bakuna? Yung bisa ng gamot. Makababalik ba tayo muli sa dating gawi?
na malaya tayong nakakalabas at nakakahalubilo ng mga tao, lalong-lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Alam niyo mga kapatid, magdadalawang taon na po. Ang nanay ko po, minsan ko lang po nadalaw at ilang minuto lang po. Hindi ko nakasama kumain dahil meron pa hong infections nung panahon na yon. Yung aking pong ama umuwi sa Panginoon na hindi ko man lamang pong nakapagpaalamanan. Hindi ko siya nakausap, hindi ko siya nakita. Siya po ay kinuha ng Panginoon. Gayan po marami sa atin. Nakaranas na po tayo ng ganyang klaseng pigati at lungkot dahil po sa pandemyang ito. Kaya naman ang ating pong inaalala ay, ano ba to? Ano ba mangyayari sa atin? Walang katiyakan ang ating hinaharap. Ngunit ito ang ating katiyakan. Hawak ng ating Diyos Ama na nasa kalangitan ang ating mga buhay. Hawak niya ang ating kinabukasan. Hawak niya ang lahat ng bagay. Siya ay walang hanggan at walang katulad. Walang kasing makapangyarihan katulad ng ating Diyos. Hindi siya matitinag ng kahit na ano. Walang bago sa Kanya, walang nasusurpresa. Hindi nasusurpresa ang ating Diyos. Siya mismo ang nagpahintulot at ang may hawak sa pandemyang ito. At maaari niyang gawin ang kahit na anong gusto niya sa coronavirus na lumalaganap. Ang sabi ng Isaiah 45 verses 5 to 7 ay ganito. I am the Lord and there is no other. Besides me, there is no God. Wala pong ibang Diyos. Siya lang. I equip you though you do not know me. Tayo ay binibiyayaan niya kahit hindi tayo nakakakilala sa Kanya. Kahit yung maraming tao na tumatanggi sa Kanya ay binibiyayaan niya ng buhay. That people may know from the rising of the sun and from the west that there is none besides me. I am the Lord and there is no other. I form light and create darkness. I make well-being and create calamity. I am the Lord who does all these things. Mga kapatid, ang ating pong Panginoon ang may hawak sa lahat. Siya lang po ang Diyos. Wala pong ibang Diyos na buhay. Siya lang po ang nag-iisa at siya ang may kontrol ng lahat. May hawak sa ating kinabukasan. Siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Hawak niya, sabi niya sa atin, ang ating kinabukasan. Hindi tayo dapat mag-alala. Sa Psalm 90 verses 1 and 2, sabi ni Moises, ito ay salmo ni Moises, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Sabi ni Moises, kami palipat-lipat sa ilang, palipat-lipat ng bayan, ngunit kayo lang, Panginoon, ang natatangi naming tahanan sa lahat ng aming salinlahi. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. Yung po inawit ng koro kanina. You are God alone. Siya lang po ang Diyos. At siya mga kapatid, ang may hawak ng ating kinabukasan. Siya ang sapat at tapat na nagpapakain sa atin. Ang ating mga buhay ay nasa kanyang mga kamay. Pangatlo, siya ang nagkakaloob ng ating karamtan. Kakainin, kinabukasan, at karamtan. Siya ang nagkakaloob ng lahat. Sabi sa verses 28 to 30 ay ganito. And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you? Tapos ito ang problema, mga kapatid. O you of little faith. O you of little faith. Siguro sunod sa pagkain at tirahan, ang pananamit ang madalas pinagkakaabalahanan ng mga tao. Hindi ko nga alam
Ako, wala akong masyadong mahihilig sa pananamit. Sa bagay, pagka ganito po kayo kataba, mahirap po talaga manamit. No? Kung minsan nga po, ang suot ko kung ano lang yung nandyan. No? Pero marami po sa atin ang talagang obsessed sa kanilang pananamit. Hindi po pa sa social media, makikita nyo araw-araw may nagpo-post sa Facebook o sa Instagram ng outfit of the day, OOTD. Nasa stories nila, nasa post nila, nasa news feed nila. No? Araw-araw nagbabago ang kanilang pananamit. Kahit na hindi sila lumalabas dahil pandemya. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang mundo, pero yan ang isang kinahuhumalingan ng marami. Ano ang ating fashion? Kaya merong isang TV na channel na fashion lang, maraming mga shopping channels na para sa ating karamtan. Ang sabi ng Panginoon, nag-worry tayo masyado sa ating karamtan, sa ating damit. No? So, siguro kasama na dito yung iba nating mga kailangan sa buhay na hindi naman life or death. No? Kanina, pinag-usapan natin yung kakanin. Yung buhay, no? Kasi yon life or death yun no? Kailangan natin kumain, kailangan ng ating mga katawan. Pero ang pananamit naman ay hindi naman ganun ka-essential. Of course, kailangan nating manamit. Huwag po kayong maglalakad sa labas ng hubot-hubad, no? At kayo po ay aarestuhin. Lahat po tayo kailangan ng pananamit. So, isang essential po din yan, pero hindi naman siya life or death. No? Kasama na po rito siguro ang ibang mga bagay na hindi naman life or death, pero kailangan natin sa buhay natin. Ngayon, katulad ng ating mga gadget, dahil sa social media, dahil sa pangangailangan natin maghanap buhay remotely, kailangan natin ng iPad siguro, ng tablet o ng laptop o ng computer. Isang essential na po yan, hindi naman po siya life or death, pero kailangan natin sa ating paghahanap buhay. Kailangan natin kuminsan ng sasakyan, no? Hindi naman siya life or death, pero kailangan natin ng mga ganyang klaseng mga gamit. Lahat po yan ay alam ng Diyos na kailangan natin. No? Sabi nga niya, patungkol sa pananamit, yung lilies of the field sa verse 28 ay pareho nung grass of the field sa verse 30. So mga halaman ang kanyang binabanggit dito. Ang mga ito ay malaya lang na lumalago at kumakalat sa mga bukid ng Israel noong panahon ng ating Panginoon. At sila ay may kagandahan na pinupuri ng marami. Alam niyo, nakakita po kami ng mga bukid na ganyan nung kami ay nagpunta sa Israel. At tunay nga pong napakaganda ng kanilang mga wildflowers na tumutubo lang sa kanilang mga meadow. Para silang nakasuot ng magarang karamtan kahit na sila ay they neither toil nor spin. Pero sabi ng Panginoon ganito, yet I tell you, meron pong pagdidiin doon po sa salita niyon, yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Si Solomon sa mga aklat ng Lumang Tipan kung saan napapaloob ang kwento tungkol sa mga hari, siya po ang isa sa mga pinakadakila at pinakamarangya, pinakamayaman, pinakamatalino na hari sa kasaysayan ng Israel. Ngunit ang pananamit ng mga lilies of the field, ng mga grass of the field, ay mas matingkad pa ang karamtan nila ng mga bulaklak at ng mga damo kaysa sa kay Solomon. Kung ang Diyos dinaramtan ang mga bulaklak at damo na mas higit kaysa kay Solomon, ang ganda. Gaano pa kaya niya daramtan ang mga hinirang niya na maligtas sa pamamagitan ng anak niya? Kung ito ay ginagawa niya para sa mga halaman na may ilang araw lang ang buhay, gaano pa kaya ang gagawin niya para sa atin? Wala talaga tayong dahilan para tayo mabalisa tungkol sa ating karamtan, kinabukasan, at kakainin. So sa pamamagitan ng tatlong napakalino na ilustrasyon, ipinakita ng ating Panginoon ang kalokohan ng pag-aalala tungkol sa ating kakainin, sa ating kinabukasan, at sa ating karamtan. Ang malinaw na argumento ay ito, kung yung mga ibon at mga damo ay pinapakain at dinaramtan ng Diyos na higit pa sa sapat, bakit naman niya hindi gagawin ito para sa atin na di hamak na mas mahalaga sa kanyang paningin?
Datapwat ang pag-aalala, ang pag-worry, ang pagkabalisa ay isang insulto sa ating tapat at sapat na Amang nasa langit. Malinaw sa Biblia na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Malinaw din na katuwaan niya ang pagkalooban ang kanyang mga anak at hinirang ng lahat ng ating pangangailangan. Hindi lang para sa buhay na ito, kundi para sa buhay na walang hanggan. Isang insulto po, mga kapatid, na tayo ay mag-alala. Para nating sinasabi sa ating master, wala akong tiwala sa iyo na ako ay sagot mo. Wala akong tiwala na kaya mo akong pakainin. Wala akong tiwala na kaya mong hawakan ang aking buhay. Wala akong tiwala na kaya mo akong damtan. Mga kapatid, ganyan po kasakit sa ating Panginoong Diyos kapag tayo'y nag-aalala. Napakalaki pong insulto sa Kanya. Ang pagiging balisa ng mga mananampalataya sa Diyos ay dahil tayo ay of little faith, sabi sa verse 30. At ang kahinaan ng pananampalataya ay sakit ng mga tagasunod ni Kristo noon pa. Kahit yung mga disipulo noon, di ba, no, sila ay nasa dagat at nagkaroon ng bagyo, natutulog ang Panginoon, ginising nila dahil sila ay nag-aalala na baka sila ay mamatay. Kaya nung ginawa ng Panginoon, siya ay tumayo at kanyang pinahinto ang bagyo. Sabi niya, shh! At huminto ang bagyo. At sila ay nakarating sa pampang. So nung worried sila na baka hindi nila mapakain ang 5,000, 6,000, 20,000 actually yung dami ng tao na yun. Sabi ng Panginoon, maghanap kayo ng kahit na ano dyan. At kanyang pinagputol-putol at napakain nila lahat. At may labi pa. Mga kapatid, ang problema sa atin madalas ay mabuhay ang pananalig natin sa Diyos. Na siya namang tapat sa atin at sapat sa lahat ng ating kailangan. At higit pa kahit sa anong maisip natin. May enigma ng ating mundo sa darating na bagong normal. Pagkatapos ng pandemyang ito, hindi matitinag ang ating Diyos sa ating kanlungan. Sabi ng Psalm 46, 1-3, binasa ko po kanina. Therefore, we will not fear though the earth gives way, though the mountains be moved into the sea, though its waters roars and foam through though the mountains tremble at its swelling. Meron po tayong Panginoon. Sabi sa Psalm 91 verses 1-6, binasa ko rin po ito kanina, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Pangalawa, sabi niya, ituon natin ang ating paningin sa katapatan at kasapatan ng Diyos. Pangalawa, ituon natin ang ating pag-asa sa langit at hindi sa mga bagay ng mundong ito. Sabi niya sa verses 31-33. Sabi niya sa verse 31, therefore do not be anxious saying, what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear? Wag na kayo mag-worry, yun ang sabi niya. Nagumpisa ang verse 25. Sabi ko nga kanina, stop worrying. Sabi niya sa verse 31, don't even start worrying. Hawak at kontrolado niya ang lahat ng bagay at katuwaan niya ang tugunin ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya una sa lahat, huwag mahumaling sa paghabol ng mga bagay sa mundong ito. Yung pong sabi niya sa verse 32. Sabi niya sa verse 32, for the Gentiles seek after all these things and your heavenly Father knows that you need them all. Alam niya ang ating pangangailangan. Ang mga Hentil daw ay karimari-marim sa paningin ng mga Israelita. Kaya ang paghahalintulad ng ating Panginoon sa mga kausap niyang Hudyo, sa mga Hentil, ay parang isang sampal sa kanilang mga mukha. Kaya nung sinabi niya na for the Gentiles seek after all these things, sinahalintulad niya ang mga Hudyo sa mga Hentil, na ang paningin ay nakatuon lamang sa mundong ito sapagkat wala silang kinikilalang Diyos sa langit at wala silang pinananampalataya ng Ama na nasa langit. Kakaiba po ang mga Hentil, hindi po sila naniniwala sa isang Diyos at Ama na nasa langit. Kaya nung hinalintulad niya ang mga Hudyo sa mga Hentil, medyo na insulto sigurado lahat ang nakikinig.
Kaya ang sinasabi niya ay ganito, kung sila na mga hinirang ng Diyos, yung mga Hudyo, ay may buhay at nakaliligtas na kaugnayan sa isang pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, pinakadakilang Diyos Ama na nasa langit, hindi dapat sila nahuhumaling sa paghabol ng mga bagay na temporal at material lamang, katulad ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Yun po ang kanyang sinasabi niya dito. Sapagkat alam naman ng kanilang amang nasa langit kung anong kailangan nila, and your heavenly Father knows that you need them all. Kaya hindi nila kailangan mag-alala, hindi nila kailangan maghabol ng mga bagay nito. Alam naman natin na kagalakan niya ang tugunin ang ating kailangan na nalalaman na niya, hindi na natin kailangan sabihin sa kanya. Alam niyo ba, pag tayo nananalangin at tayo nagbibigay ng prayer request sa kanya, alam na niya kung ano yun. In fact, alam niya kung yung prayer request natin ay nasa kalooban niya o wala. Alam niya kung kailangan nga natin o hindi. No? So hindi tayo pwedeng makapagsinungaling sa ating Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, bigay niyo sa akin ito kasi kailangan ko to. Hindi mo naman kailangan ng bagong telepono. Ay, hindi mo naman kailangan ng bagong sapatos. Ay, hindi mo naman kailangan yung bagong umento na yan kasi gagamitin mo lang sa bisyo. Alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya sabi niya, huwag kayong mahumaling sa paghabol ng mga bagay sa mundong ito. Pangalawa, huwag tayong titigil sa paghanap ng kanyang paghahari sa ating buhay. So dapat hindi makalupa ang ating paghuhumaling, dapat makalangit ang ating pagkahumaling sa Diyos. But seek first the kingdom of God, sabi niya, in His righteousness, and all these things will be added to you. Seek first ang nagsasabi sa atin kung anong dapat mauna sa ating buhay. Siya ang Panginoon ang dapat pinaka-importante sa atin. Siya ang pinaka-prioridad na sundin. Siya ang pinakamamahal natin sa lahat, higit sa ating mga mahal sa buhay at lalong higit sa sarili nating buhay. Matthew 10:37-38. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it. Whoever loses his life for my sake will find it. Yan din po sinabi niya sa Luke 9. Tapat po ang ating Diyos. Ang dapat nating hanapin at mithiin ay ang kanyang kingdom. The kingdom of God, ang paghahari niya sa ating mga puso. Yun po ang sinasabi noon. Ang paghahari niya sa ating mga kagustuhan. Ito ang pagpapasakop natin sa kanyang kalooban. Ito ang pagsunod sa kanyang kautusan. And His righteousness. We should seek His righteousness. Mga kapatid, hindi ba ang righteousness ng Diyos ay ipinataw sa atin ni Kristo Jesus, sa atin na mga nananalig sa Kanya para sa ating kaligtasan. Yung righteousness ng Diyos ay ipinataw niya sa atin. 2 Corinthians 5:21. He who was without sin was made sin for us that we might have the righteousness of God. Yan ang dapat nating hanapin. Hindi yung mga bagay sa mundong ito, kundi yung bagay sa kalangitan. Hindi ito garantiya ng kayamanang walang limitasyon o sobrang akumulasyon ng mga bagay sa mundong ito. Pinagbawal nga niya. Sabi niya sa Matthew 6:19, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. So yung iba sabi niya, ay, susunod ako sa Panginoon, mananampalataya sa Panginoon, I will seek God, I will seek His righteousness, para I can have all these things. Mali po. Ang prioridad ay yung all these things at hindi ang Panginoon. Yung all these things ay fruit po ng root ng ating pananampalataya sa Diyos. Ito ay pangako na makakamit natin ang lahat ng ating kailangan. And your heavenly Father knows that you need them all. Philippians 4:19, nasabi ni Pablo, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Mayaman po ang ating Panginoon. So palagay nyo, kaya niyang punuin ang ating pangangailangan? Definitely po. Kaya ang pagtagumpay laban sa pagkabalisa ay sa pagtugon natin sa ating paningin
pagtuon natin ang ating panin sa katapatan at kasapatan ng ating Ama at pagtuon ng ating pag-asa sa langit at hindi sa mga bagay ng mundong ito. Kaya tayo nababalisa kasi ang mata natin nakatuon sa mundong ito. Dapat nating ituon sa ating Ama na nasa langit. Kung minsan sinasabi nila, hindi ho practical yun, pastor. Nandoon ang ating pag-asa. Ang buhay natin ngayon, saglit lang. Ang buhay natin sa kabilang buhay, mas mahaba. Ano ang ayusin mo? Yung buhay mo dito o yung buhay sa susunod na buhay? Ang sabi ng Panginoon, ituon nyo sa akin. Huwag natin kalimutan ang huli. Ituon natin din ang ating pananalig sa may hawak ng ating kinabukasan. Siya ang may hawak. Sabi niya sa verse 34. Therefore, do not be anxious about tomorrow. Don't even think about being anxious. Huwag niyong isipin na mag-alala. Yun ang sabi niya. For tomorrow will be anxious for itself, sufficient for the day is its own trouble. Tayo ay mahal at pinagmamalasakitan ng ating Diyos. Siya ay nasa langit, hawak niya ang lahat. At nangako na ibibigay ang lahat ng ating kailangan. At ilalayo niya tayo sa lahat ng kapahamakan. Binuhay niya ang ating mga puso na patay sa ating mga kasalanan. Di ba naalala niyo sa Ephesians chapter 2 verses 4 to 5? But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Binigyan niya tayo ng pananampalataya upang tayo ay makasunod at manalig sa Kanya. Ephesians 2:8 to 10. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Siya rin ang humanap sa atin, hindi naman tayong humanap sa Kanya. Dahil walang humahanap sa Diyos, sabi ng Romans 3. So sabi sa Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Tayo po yon, mga kapatid. At siya ang nagbigay sa atin ng pagnanasa na magpasakop sa Kanyang paghahari at sa ating buhay at kinabukasan. Kung ginawa niya ang lahat ng ito upang tayo maligtas sa kabilang buhay, wala tayong dahilan mag-alala tungkol sa ating hinaharap dito sa buhay na ito. Maaaring magtagal pa ng hindi tiyak na panahon ng pandemyang ito, pwede ring pumanaw na ang bisa ng coronavirus at mapagtagumpayan na ng mga bakuna at gamot ang kanyang kamandag. Walang katiyakan nga lang ang bagong normal. Ngunit hawak ng Diyos ang bagong normal. At ang kahit na ano pang normal, hawak niya. Ang ating Diyos, ngunit ang ating Diyos na Ama natin sa kalangitan ay ang may hawak ng lahat ng bagay. At higit sa lahat, hawak niya ang ating kinabukasan. Kaya ano ang solusyon? Sabi niya, don't worry. Ano ang solusyon sa social anxiety? Don't worry. Don't even start worrying. Ano ang gagawin natin? Huwag nating isipin man lang na mag-worry. Bakit? Tayo may Ama na sapat at tapat. Pupunuin niya ang ating kakainin, ang ating kinabukasan, at ang ating karamtan. Lahat ng ating pangangailangan ay nasa Kanyang kamay. Kaya dapat sa atin manalangin. Kaya mga kapatid, sa puntong ito, nais ko po sanang manawagan sa bawat isa sa inyo na sumali sa ating prayer and fasting week na sa darating na linggo. Mag-uumpisa po tayo January 31, bukas po yon, hanggang February 5. Isang linggo po, tayo po ay mananalangin at mag-aayuno nang naaayon sa kung anong mga bagay ang pwede nating bitawan para tayo ay makapag-concentrate sa ating pananalangin sa Diyos. Kung ito ay pagkain, kung ito ay mga gamit, kung ito ay social media, pwede po tayo mag-fast doon sa mga bagay na iyon. Ang importante po ay ang pananalangin sa ating Diyos. So bilang isang kapatiran, isang buong church, tayo po ay sama-samang mananalangin. At bawat gabi,
Bibitawan po natin ang lahat ng ating ibang gawain. Yung mga Devo natin, yung mga Bible study natin, yung mga growth group. Wala po muna. Tayo po ay sama-samang mananalangin. Makikita nyo po sa screen na yan yung mga bit.ly na kailangan ninyong pitikin para kayo po ay makapasok sa Zoom room at upang inyong makuha yung ating prayer and fasting guide. Meron po tayong isang digital na prayer and fasting bulletin. Makukuha nyo po dyan. Kaya mga kapatid, ano ang solusyon? Tayo ay magpahinga sa ating Diyos. Sela, sabi nga ng Lumang Tipan. Tayo ay manahan sa Kanya. Tayo ay manalangin sa Kanya. Kaya wag na tayong mabalisa at mag-alala. Ang Diyos ay nakaluklok sa Kanyang trono. Datapwat, hindi tayo matitinag. Sabi ng salmista sa Psalm 46 verses 10 to 11 ay ganito. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Selah. Amen at amen. Panginoon, sa amin pong pananambahan ngayong hapon, nawa ay maunawa namin ang inyong hinihikayat at iniutos sa amin na kami ay manahan at magpahinga sa inyo upang kami ay hindi mag-alala at mabalisa sa lahat ng mga pangyayari sa aming kalagitnaan dahil sa pandemyang ito. Kayo po ang aming Ama, kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami ay manganganlong sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen and amen. Magandang hapon po sa kanilang lahat. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.